Hello po. Magandang araw po sa inyong lahat. Hingi po ako sana sa inyo ng konting pabor. Tulong nyo na lang po sa tulad naming mga content creator. Baka naman po pwedeng paki-like at subscribe. At pakitap na rin tong maliit na bell sa gilid para ma-notify ko kayo pag may bago akong i-upload na video. Sana huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Salamat po. Sige, huwag na natin patagalin. Ito na, makinig at manood na po tayo. Things that you should do whenever you make a mistake. Tatlong bagay dapat palagi nating gawin pag tayo ay nagkakamali. First, you must admit it. Second, you must learn from it. And third, you must not repeat it. Amen? Pag nagkamali ka, dapat aminin mo. Pangalawa, matuto ka. Pangatlo, wag mo nang ulitin. Pero yan ang problema na napakarami sa atin. Hindi po ba? Bakit hindi naayos ang ating buhay? Bakit dumadami ang ating problema? Dahil pag nagkamali tayo, anong unang ginagawa natin? Dinideny natin. Nahuli na nga, ayaw pantanggapin. Pangalawa, hindi natututo. Kinakalimutan. We forget our mistakes. And third, we keep on repeating it. Inuulit-ulit. Meron pong isang kwento tungkol sa isang tao. Nagtitinda daw po ng sombrero, a hat. E nung minsan, nandun po siya sa park. Habang nagtitinda siya ng kanyang sombrero, bigla-bigla, meron pong mga matching monkeys dumating. Napakarami po nila. Kinuha yung mga sombrero na tinitinda niya at umakyat po yung mga matching dito sa halaman, sa puno. Itong lalaki, galit na galit. Kaya nga sinisigawan yung mga matching. Ito po mga matching, ginagaya siya. Sinisigawan din siya. Ito po nagtitinda, galit, pinagbabato. Ito mga matching. Yung mga matching, kumuha ng mga bunga ng puno, pinagbabato din siya. So, out of frustration, hindi na po alam kung anong gagawin nitong lalaki. Kinuha niya yung kanya sombrero at hinagis niya sa lupa. Galit na galit. Ito po mga matching nakita nila, ginaya nila itong lalaki. Kinuha nila yung mga sombrero, itinapon din nila. At nung nasa lupa na yung mga sombrero, kinuha na noong lalaki. Years after, ilang taon po ang nakalipas, nagkaroon po ng apo itong lalaki. Nagtitinda din na sombrero. At napadaan din po doon sa park. It's amazing how something... Habang nagtitinda, meron din mga matching na dumating. Ninakaw din yung mga sombrero tinitinda. Alam na po nitong apo. Kaya nga niloloko-loko pa yung mga matching. Nagsayaw-sayaw. Ito pong apo, nagsayaw-sayaw din yung mga matching. At pagkatapos po niyang niloloko yung mga matching, para mabitawan nila yung mga sombrero na tinitinda niya, ginawa niya, yung sombrero niya, inihagis din doon sa lupa. Alam niyo pong ginawa ng mga matching? Bumaba po yung isang matching, kinuha yung sombrero na tinapon niya. Tapos sinampal pa yung bata, sabi, ano sa tingin mo? Kami din naman may lolo, no? Sabi nila. Kinuwento din ng lolo namin yung nangyari, no? Kaya nga, natuto na kami. Sabi niya. Buti pa yung matching, natuto sa pagkakamali. Buti pang mga hayop, pag nasaktan, hindi na magbabalik, matututo na, hindi na uulit. Pero bakit tayong mga tao, nasaktan na tayo sa pagkakamali, sa kasalanan, paulit-ulit pa rin. Ang dami ng pinadala ng Panginoon, ng Diyos, si Yahweh, na mga propeta sa atin para tayo'y matuto, para tayo'y gabayan. Sinasabi sa mga pagbasa, si propeta Elijah, siyang marangal na propeta, nagpakita pa ng milagro ng apoy nang galing sa langit para patunayan ang ating Diyos, si Yahweh. Siyang totoo, ang mga Diyos-Diyosan hindi totoo. Pero hindi pa rin natuto ang bayan ng Diyos. Nung panahon ng ating Panginoon, nandiyan ang propeta, si San Juan Bautista, binibinyagan ng mga tao. Pero merong mga iba, they choose to ignore his message. Nagbulag-bulagan, nagbingi-bingian.
ang ating Panginoong Jesucristo. Dumating, nagpapako pa sa krus. Muling nabuhay, nagpakita ng mga milagro. Pero anong ginawa ng mga tao? Binabaliwala pa rin. Patuloy pa rin sa paggawa ng kasalanan. Di po ba yan yung nakakalungkot na katotohanan? May pagkakamali, may tumutulong na nga sa iyo para magbago ka. Sige ka pa rin ng sige, pabalik-balik, hindi natututo. Pero kailangan po natin tandaan ito. We will be judged by how we correct our mistakes. We are not judged by our mistakes, but we will be judged by how we correct our mistakes. We will be defined by how you straighten your life, how you learn from your wrongdoings. Diba? Kahit naman po ang isang asawa, isang mister, sabihin mo na, babaero, maraming bisyo. Pero pag yan natauhan, nagbago, naging tapat, diba? Mamahalin pa rin siya ng misis niya. At matatandaan pa rin siya bilang isang mabuting asawa. Amen? Diba? Kahit naman po sa mga nagninegosyo, nalugi sila. Marami man silang napagkautangan. Pero pag sila'y nagpursigi, binayaran nila ang kanilang mga utang. Bumawi sila, nag-bounce back sila. At napalago nila ulit ang kanilang business. Maaalala pa rin sila bilang isang matagumpay na negosyante. Kahit naman po ang isa nag-aaral, kahit na palaging palako ang kanyang grades, bumabagsak. Pero kung talagang ibibigay niya yung kanyang sarili, mag-aaral, at pagdating ng graduation, makakakuha ng medalya, valedictorian, maaalala pa rin siya bilang isang mabuting estudyante. Sino ba sa atin ang hindi nagkakamali? Lahat po tayo may pagkukulang, nagkakasala. Pero ang importante, ang mahalaga, sana matuto tayo, sana baguhin natin ang ating sarili. Because we will be defined, we will be judged, not by our mistakes, but how we correct our mistakes. Ikatutuwa ng Diyos, kung sa ating mga pagkakamali ay aaminin natin, ikatutuwa ng Diyos at ng ating mga minamahal na kung tayo ay magkakamali, matuto tayo. Huwag na nating uulitin dahil diyan tayo maaalala magpakailanman.